Ito ang kwento ng pinakadelikadong karera sa kasaysayan ng MotorCity. The Isle of Man Tourist Trophy. TT or Tourist Trophy ang isa sa pinakamatandang karera sa buong mundo at unfortunately ang pinakadelikado sa lahat. Ayon sa chismis, 265 riders na ang binawi ng buhay dahil sa accident dahil sa karerang ito. Para lang may kumpara natin sa MotoGP World Grand Prix, 100 plus ang death toll simula ng nagsimula. Ganyan kadelikado ang Isle of Man TT. Kaya napakarami niyang gustong ipatigil. Ilang taon na nga ito ang gustong i-boycott at silang petition na nga ginawa para dito. Pero wala talagang makakagiba sa karerang ito. Pero bakit? Mahigit 100 taon ang nakalipas. Ang pagkakarera ay isang popular na libangan noon para sa mga taga-Europa. Pero may isang KJ na batas na ipinasa sa UK na nagbabawal sa mga riders na mag-exceed sa 20 miles per hour or 32 km per hour. Ito ang 1903 UK Motor Act. Nabatrip nga noon ng mga kareris, lalo na ang Secretary of Automobile Club of Great Britain and Ireland na si Julian Orley. Sabi niya, kung hindi tayo pwedeng humataw dito sa kalsada, maghahanap tayo ng lugar kung saan pwede tayo maging kamote. And voila, nakita nga nila itong Isle of Man. Itong lugar na ito ay may sariling parliament. Ibig sabihin, kahit sila ay under ng United Kingdom, sila ay independent. Kaya dito sila nag-organize ng mga race event. Kaya noong 1904, pinasa ang Isle of Man Parliament Act na nagpe-permit ng road racing sa lugar. And the rest is history. Ito ang Snaefell Mountain Course. Isang 60-kilometer public road na isinasarado para gawing race track taon-taon. Kung ang MotoGP ay may air fence, gravel, wide open sideline, itong Snaefell Mountain Course ay bangin, pader, puno, mga poles at mga taong nanonood ng aksyon. In-extend nila itong course para ma-emphasize ang motorcycle touring nature sa Isle of Man. At parehong taon na nagbukas ito ay ang unang fatality ng Isle of Man TT Mountain Course, si Victor Surridge, na maaksidente at mamatay noong practice. Hindi nila ito ginagawa para sa pera na abot lang naman ng 18,000 pounds kapag nanalo ka. Yun ay kapag nasa top place ka. Compare kay Marquez na abot ng 25 million pounds sa kontrata bawat taon. At kahit tanungin nyo yung mga kamag-anak ng mga namamatay na racer ay ayaw nilang ipatigil ito. Dahil alam nilang namatay yung mahal nila sa buhay na ginagawa yung mga bagay na alam nilang magpapasaya sa kanila. Ikaw, tingin mo ba dapat itigil ito?